Nasa 3 lanes ng EDSA sa area ng White Plains Avenue ang pinaradahan ng mga sasakyan ng mga relihista sa EDSA People Power Monument noong Martes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, natanggal na rin ang mga sasakyan kinagabihan ng unang araw ng kilos protesta ng religious group. Ngunit binigyan diin ng ahensya na ang ginawa ng mga relihistang may sasakyan ay paglabag sa batas trapiko, partikular na ang illegal parking. Mayroon itong multa na aabot sa 2,000 piso kahit wala ang driver ng sasakyan. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes na huli nila ang lahat ng mga lumabag sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada through NCAP. Marami po tayong natikitan, hindi ko lang po alam yung exact figures kasi iba't iba po ang naniket na kinoconsolidate pa lang po namin. Sa lahat po ng karsada na hinarangan nila, inisyohan po natin ang ticket. Dumepensa naman ang MMDA sa mga batikos sa hindi nila paghatak ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar. Inihayag ni Chairman Artes na sinunod nila ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang maximum tolerance. Ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng maging resulta sa kaguluhan at mapalaban ng ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Samantala, inatasan naman ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mag-issue ng show cause order laban sa 34 na PUV operators na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay nakita sa rally sa Quezon City. Kabilang sa mga na-issuehan ng show cause order ay operators ng mga bus at UV Express. Paliwanag ng LTFRB, nakaapekto ito sa mga public commuter na umaasa sa serbisyo ng mga PUV operator na isang paglabag sa memorandum circular ng ahensya. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 34 operators sa notaryadong kasulatan kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang permit to operate. Nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa mga naturang operator sa susunod na linggo, July 9. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.